Dalawang sangkot sa pagnanakaw umano ng mga plaka ang hinuli sa Tondo, Maynila. Damay rin po sa pag-aresto ang may-ari ng junk shop kung saan nila ibinenta ang mga plaka. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ganito karaming plaka ng sasakyan ang narecover ng mga otoridad sa isang junk shop sa Tondo, Maynila. Ang mga plaka, ninakaw raw sa mga sasakyang nakaparada sa isang bakanteng lote at ibinenta sa halagang 8,000 pesos. Ang mga salarin, 2 binatilyo na edad 15 at 16. Ayon sa pulisya, naganap ang krimen pasado 2:00 ng madaling araw kahapon kung kailan malakas ang ulan. So sinamantala nila yung kalakasan ng ulan para hindi sila masyadong makita kasi madilim din doon sa area kung saan yung parking. So nakaka-alarma po yung nangyari na yon dahil marami pong nag-report dito na mga may-ari po ng sakyan. Nagkasa ng follow-up operation ng Manila Police District at agad nakilala ang mga menor de edad. Napagalaman na marami ng record sa barangay ang dalawa dahil sa serye ng pagnanakaw. Actually, ng mga nakaraang linggo ay nasangkot na naman itong 2 minors na to ng pagnanakaw ng isang baterya ng sakyan. At hindi lang tinuluyan po ng may-ari po ng sakyan dahil po naawa po siya sa mga bata. Hinuli ng pulisya ang may-ari ng junk shop dahil sa paglabag nito sa anti-fencing law. Wala namang indikasyon na posibleng gamitin ang mga plaka para makaiwas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP dahil nakatupi na raw ang mga ito ng ibenta sa junk shop. Nandito ako sa isang madilim na bakanteng lote sa Antipolo Street kung saan nakaparada ang mga sasakyan na ninakawan ng plaka ng 2 menor de edad. Problema ngayon ng mga may-ari ng sasakyan ay kung paano sila lalabas ng kalsada lalo at gumagana ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi bababa sa 12 sasakyan dito ang nanakawan ng plaka. Bagamat nabawi ang mga plaka, hindi na ito mapapakinabangan ng mga may-ari ng sasakyan dahil bukod sa sira na ang mga ito, gagamitin din itong ebidensya sa kaso. Nasa kustodiya na ng Tayuman PCP ang may-ari ng junk shop na sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag. Habang nasa women's section naman ng Abad Santos Police Station ang 2 binatilyo, hinihintay pa ang resulta ng kanilang dental aging test para masiguro na menor de edad ang dalawa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.